Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hinggil ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang liwanag at tanglaw ng sanlibutan, ang ipinangakong tagapagligtas ng Ama. Ihanda natin ang ating sarili, hindi lang sa Pasko ng pagsilang, kung hindi ihanda natin ang ating mga sarili sa Kanyang muling pagbabalik bilang ating hari at hukom. Kaya dumulog tayo ngayon sa ating maawaing Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Lucia, dalaga at martir, ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makita para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana'y sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masasama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sa ano ko nga ihahambing ang mga taong ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santa Lucia, isang martir. At kung mapapansin po ninyo, ang imahe ni Santa Lucia ay may tangan-tangan siyang sisidlan na may mga mata, sapagkat ang kanyang pagkamartir ay nung dinukot ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alintana ito para ialay niya ang kanyang buhay para mahalin niya si Jesus Nazareno. Kahit siya'y saktan, pahirapan, hanggang sa pinatay, hindi siya nagbago sa kanyang pananalig kay Jesus Nazareno. Kaya nga siya rin ay tinaguriang patron ng may mga sakit sa mata. Dapat pala kasama siya rin dito sa Quiapo, no? Kasi nakapaligid sa Quiapo ang daming mga tindahan ng salamin, no? Daming mga nagtitingin sa mata. No? At yan ang ipagdasal din natin ngayong araw na ito. Baka meron tayong kakilala ngayon na may karamdaman, lalo na sa paningin, nang lalabo ang mata, nabubulag. Pagdasal natin sila kay Santa Lucia. Ngunit, meron ding ibang malinaw ang mata, pero malabo ang pananaw sa buhay. Ulitin ko, meron o iba, malinaw ang paningin, pero malabo ang pananaw. Paano yun, Father? Kasi yung paningin, sa mata lang yan. Pero ang pananaw, yan ay nasa isip at puso ng tao. Kaya nga ang pangalang Lucia, ang ibig sabihin din nito ay liwanag. Liwanag. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, maliwanagan ka sana. Ayan, mukha bang malabo ang kausap mo? No? Ayan, hindi. Sana maging maliwanag tayo. Ganun yung nangyari sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Ang labo ng mga kausap at kaharap ni Jesus Nazareno. Malabo, hindi ang kanilang mata, kundi ang kanilang pananaw sa buhay. Bakit daw, mga kapatid? Tayo mga Pilipino, meron tayong kasabihan, sala sa init, sala sa lamig. Hindi mo maintindihan, ano ba talaga ang gusto? Naalala ko, may isang kabataan, sabi niya, Father, ayoko na umuwi sa bahay. Sabi ko, bakit naman? Dati-rati ho, ginagabi ako, inaabot ako ng ating gabi, madaling araw, pinapagalitan ako. Pag uwi ko, bubulyawan ako ng nanay ko. Sabihin niya, ano ka ba? Kung saan ka nang gagaling? Uwi pa ba yan ng matinong tao? Umuwi siya ng maaga. Pag uwi naman niya, habang kumakain siya, binalitaktakan pa rin siya ng nanay niya. Sabi niya, ano nakain mo? Bakit ang aga mo umuwi? Bakit nandito ka na? Ano ba gagawin ko, Father? Umuwi ng huli, umuwi ng maaga, babalitaktakan pa rin ako. Pagagalitan pa rin ako. Pag-iinitan pa rin ako. Natitiyak ko, lahat tayo dumaan sa ganyan. Minsan, alam ko, kahit kaming mga pari, ganun. Sa isang parokya, dumating ang pari. Napakahigpit. Kaya ibang mga tao, umalis na nga tayo rito. Napakahigpit naman ng paring ito. Ang daming bawal. Ang daming hindi pwedeng gawin. Nag-alisan sila. Dumating ang panahon, napalitan yung pari. Yung pari namang sumunod. Nakikisama. Sabi naman ng ibang tao, sobra naman makisama tong paring ito. Lahat na lang pinapayagan. Masyadong mabait, masyadong maluwag. Kaya anong ginawa nung iba? Nag-alisan din. Ano ba talagang gagawin? Minsan, ang hilig natin humingi ng pagbabago. Bago na lang, palitan natin ang mga leader natin.
Kaya nakailang palit na tayo. Anong nangyayari? Nagbago ba ang bayan? Nagbago ba ang sitwasyon natin? Dahil baka mga kapatid, hindi pagbabago ng iba ang talaga palang kailangan. Ang kailangan muna na tunay magbago ay tayo. Ang ating pananaw sa buhay, ang ating kalooban. Dahil kapag nagkaroon tayo ng tunay na pagbabago at yun ang ating pananaw, magaganap din yung naisin nating pagbabago sa buhay. Baka iba sa inyo ngayon nagdadasal sa Poong Nazareno, Panginoon, pagyamanin mo ko. Pag nagbago itong sitwasyon na ito, aayos na ako sa buhay. Totoo kaya yun? Baka hindi muna kailangan yung pag-asenso bago ka mabago. Panginoon, pagalingin mo muna ako. Mababago ang lahat. May iba nga ho, yumaman nga, gumaling nga. O nagbago, lumala pa. Sa halip naging maayos. Mabuti pa nung hindi ganun kayaman. Madalas pa rito tuwing Biyernes, abay yumaman lang, nawala na. Kasi naging busy na. Mabuti pa nung may sakit, nagro-rosaryo araw-araw. Ngayon magaling na, wala na. Busy na. Pasyal-pasyal na lang lagi. Trabaho na lang. Mga kapatid, ito ang ating ipagdasal ngayon. Kung paano nga si Santa Lucia, pahirapan man siya, dumaan man ang maraming dagok at hirap, hindi siya nagbago. Ganun din sana tayo. Hindi tayo magbago. At hindi tayo magbabago sa ating paningin, sa ating pananiwala, pananalig kay Jesus Nazareno, kung buhay ang pananaw natin sa kanyang awa at pagmamahal. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ito rin yung una nating itanong, ano yung kailangan ayusin sa buhay ko? Ano yung kailangang papanibaguhin ng Diyos, liwanagan ng Diyos, para tunay nating makita ang kanyang kapangyarihan? Humingi tayo ng tawad sa mga pagkakataong ang dami nating pagbabagong gustong mangyari sa labas. Ang dami nating pagbabagong gustong mangyari sa iba. Ngunit nakakaligtaan natin ang pagbabagong dapat mangyari at mauna sa ating sarili. Sapagkat yun pala ang kailangan upang lalo nating makilala si Jesus Nazareno, upang lalo nating makilala ang kanyang kapangyarihan, upang lalo nating makilala ang mga himala na ginagawa na pala niya sa ating buhay. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang tanglaw na tutulong sa amin magkaroon ng mas maliwanag at mas maayos na pananaw sa buhay. Patawad po kung kami ay nalalabuan ng kasalanan, nabubulag ng pagiging makasarili. Tulungan niyo po kami maranasan ang tunay na pagbabago. Hindi po kayo ang magbabago para sa amin. Kami po ang magbabago para sa inyo. Akayin niyo po kami, gabayan niyo po kami, upang lalo namin kayong makilala at matagpuan sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ng ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggang sa langit. Ang ating tugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na pagsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tahimik nating ibulong sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian, sa aming panalangin para sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan ni Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pagsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo pong lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Lucia, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang liwanag ng sanlibutan. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling tapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay nating kailangan ay mas malinaw na pananaw sa buhay. Dito magsisimula ang tunay na pagbabago na magsisimula sa atin upang maranasan nating tunay ang himala ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintulo ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.